bang hiling? Anong hiling? Ano ang hiling? Ito sa pre-trial to mga clear ha, kasi may bago, Okay, let's see. Hiniling ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court na buksan na ang tax records ni VP Sara. Ito raw ay para mapabilis ang impeachment proceedings. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, kumusta na ang day 4 ng pre-trial conference? Kunina para mamarkahan na bilang ebidensya, gusto ng pabuksan ng House Prosecution Team ang isang kahong naglalaman ng BIR records na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Yan ay habang nasa gitna ng pre-trial stage ang impeachment case ng vice para raw maging smooth ang daloy ng paglilitis pagdating sa Hulyo. Pinabubuksan ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang kahon ng BIR records na iniuugnay kay VP Sara. Pinadala ito sa Senado nang hindi binubuksan ng House Justice Committee. Noong April 29, sa botong 38-6, hindi nabuksan ang box ng BIR records na ipinasabina ng komite habang nagtatakda ng probable cause ng impeachment complaint laban sa vice. Ayaw ng ilang kongresista mabuksan niya noon dahil posibleng lumabag daw ito sa confidentiality provisions ng National Internal Revenue Code. Iniuugnay ang nasabing kahon sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Nasa closed-door pre-trial conference na ngayon sa Senado ang impeachment case ng vice kung saan kailangang markahan ang mga ebidensya. Sabi ni House Prosecution Member at ML Party List Representative Laila de Lima, kailangang makita na ang nilalaman ng kahon sa pre-trial pa lang para mas smooth daw ang daloy sa paglilitis. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. So sa tingin namin that would aid also in more efficient and more expeditious conduct of trial kung mabuksan na rin yan ngayon. Ang Senate Impeachment Court na raw ang bahalang aksyonan ito. Bukod sa pagbubukas ng BIR records, bahagi rin ng manifestation ng House Prosecution Panel ang proposal na dapat English at Filipino ang lengguwaheng gagamitin sa trial stage. Para mas malinaw, para mas maintindihan, it's a very public proceedings, it's a public trial, and therefore mas maganda kung mas marami nakakaintindi. Hinihiling din ng prosecution na makapag-participate ang parehong public at private prosecutors pagdating sa pag-examine at pagpresenta ng mga witness. Meron daw kasing mga testigo na ang sakop sa kaso ay expansive, kaya't baka kailangan daw hatiin ang coverage ng kanilang testimonya ng mga prosecutor. Isa rin sa laman ng manifestation ay ang pagbibigay ng 3-day notice sa kabilang kampo kapag may additional o so-called surprise witness. Okay mga akli, dun tayo sa topic na gustong pabuksan na, di ba? Pero sa ngayon mga ka-clear, ang sabi ni Attorney Powa ay magko-komento sila, pero wala pa silang komento ngayon. Pakita ko lang saka tayo mag-react. Okay. Ako lang. Sir, nakita niyo na ba yung manifestation of prosecution regarding the BIR box? Opo, Oops. Babasa ng talagang malaliman dahil as you know we were in the marking, no? But masabi ko lang is we will respond. We will formally respond to the manifestation. Hindi na buksan na yung BIR box kung hindi ka record of the Vice President. Anyway, nasa marking naman na daw kayo ng documentary evidence. Will you allow that? We'll just wait na lang po, no, for our formal response. But I read the manifestation briefly. I think there are 3 or 4 points, no, that they manifested and are asking for it. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for the formal response. Sir, yung kalagayan nyo hindi pa tapos. Okay? So, wala pa silang comment kung papayag ba sila o hindi. Kasi balak na pabuksan yung box at yun naman noon ay for pre-markings na. So, ang tanong mga kakli, kasi dati hindi siya binuksan because of Section 270. Okay? So, pakita ko lang para meron kayo ditong context. BIR blocks opening of Sara Duterte husband's tax returns. Okay? Okay. Ito pala. He cited Section 20 of the National Revenue Code which states that Commissioner shall, upon request of the Congress, in aid of legislation, furnish its appropriate committee with pertinent information, including tax returns. Pero ang sasabi kasi daw is in aid of legislation. So, tanong, impeachment ba in aid of legislation o hindi? Ba? So, tingin ko diyan magkakaroon ng issue kung papayag o hindi. Okay? Sabi niya, when we submit the document, it must be in aid of legislation. Our premise in submitting the documents that this proceeding is also in aid of legislation. Yan yung sabi ni BIR Commissioner. Sa kanila, yung pag-submit ng documents, they believe na yung proceedings doon sa Committee on Justice is in aid of legislation. Okay? Now, applying what the law expressly provides, the tax returns can only be examined if 2 requirements are met, in aid of legislation and in an executive session. Diba? Yan ang sabi.
So, ang sinasite niya dito ay Section 20. Tingnan nga natin, mga kakli. Wait lang ha. Dito tayo. Pero pupunta natin itong 270. Ito na ba yun? Bago kasi. Tingnan natin ha. Section 20. Okay. Ito ba yan? Ay, hindi ito. Ito to. The provision of Section 270 of this code to the contrary notwithstanding, the Commissioner shall, upon request of the Congress, in aid of legislation, furnish its appropriate committee pertinent information, including but not limited to, okay, and industry audits, collection, status reports, and criminal actions, provided, however, that any return or return information which can be associated with or otherwise identify or directly or indirectly a particular taxpayer shall be furnished appropriate committee of Congress only when sitting in executive session. It is aside. Unless such taxpayer otherwise consents in writing to such disclosure. So, mga ka-clear, ito yung sinasite nila ngayon. Section 20, na hindi pwede basta i-open unless it is in aid of legislation and it should be in executive session. So, pasok ba? Ito yung pagtatanong nila, pasok ba yung impeachment? Diba? So, paano kung tumutol? Dati nang tumutol, mga ka-clear. Si Attorney Manscarpio. Diba? Sige, punta natin. Yan o. Attorney Manscarpio, husband of Vice President, has filed a petition before the Quezon City Regional Trial Court seeking a 72-hour and 20-day temporary restraining order to halt enforcement of a March 31, 2026 subpoena. The petition seeks to stop compliance with the subpoena, declare it null and void ab initio, permanently bar its enforcement, and void any evidence obtained from it. Ito yung, ito, ayan. Definitely yung tungkol sa tax returns or anything about the income tax or payment. So, tinutulan ito ni Manscarpio. So, yan. Pero, at the time, ito ay dinismiss. Alam ko naka-motion yata for reconsideration ito. Okay? So, dismiss ito. Pero, syempre, ang tanong, dapat ba rin mabuksan ang BIR records? Ito lang naman yun, madali lang naman. Kung wala ka naman tinatago, ba? Kung lahat naman ng transaksyon nyo ay tama, legal. Tapos, kinita nyo naman. Yumaman naman kayo dahil sa trabaho nyo. Diba tingin ko naman wala naman dapat na ikatakot kahit si Atty. Manscarpio. Diba? Kasi kung kumikita kayo ng milyones dyan, katulad nung pinoflaunt ni VP Sara na 8 million yung singil niya sa isa yatang kliyente, dapat nagre-reflect dyan. Kahit hindi na yun kasi parang ganun yung ano nyo yung paniningil nyo, milyones, diba? Kaya lang mga ka-clear, ang tingin ko, isang magkakaroon ng problema dito si Atty. Manscarpio. At si VP Sara. Kasi may law office sila. Pero hindi ito nakarehistro noon sa SEC. Partnership yun eh. So dapat nakarehistro siya sa SEC. So lumalabas sa record, hindi siya nakarehistro. So kung hindi siya nakarehistro, definitely wala siyang resibo. Diba? Kasi kung magpaparehistro ka, pwede ka magparehistro tapos hindi ka nadadaan sa pagpaparesibo. Pero, ang unang-unang step, bago ka makapagparesibo, bago ka makakuha ng resibo na i-issue mo sa kliyente mo, dapat rehistrado ka. Kasi pag rehistrado ka, nakakapunta ngayon sa local, diba? Sa local government, babayad ka, business permit, everything, lahat, kompleto, diba? Ipoprove mo na kumikita yung law office mo. Pero kung hindi ka na-rehistrado, paano ka makakapagpa-issue ng resibo from the BIR? Wala, di ba? So, kung matagal na sila ng law office at hindi sila rehistrado, yun, medyo problema yun. May tax evasion yun, mga ka-clear. Di ba? So, at ang isa pa dito, ang titignan ko mga clear, hindi ko alam kung applicable ba siya. Okay. Ito kasi, yan, ito pala, sorry. Okay, katulad nito mga ka-clear. Diba? Yung bagong SALN nila mag-asawa, lumaki pa. Diba? Naging 98.6 million. Kumbaga 11% ang inilaki. Normal naman yung mga ka-clear eh. Wala namang problema yun eh. Kung kumikita man si Atty. Manscarpio, kasi private naman siya. May law office siya. Malaki naman siguro yung law office niya. Diba? So Duterte and Carpio latest SALN posted more than 10 million increase. Ano ba naman yung increase na yung mga ka-clear? Kung isang kaso ni Manscarpio, 8 million.
Isang kaso pa lang yun. Oh. Kaya lang mga kakli, syempre, since ito'y dineclare mo, tapos hindi tumutugma doon sa bank records, magkakaroon talaga ng presumption na merong unexplained wealth. Kasi bakit? Public official ka eh. Diba? So, yun yun. Yun yung medyo magiging pwedeng sabihin natin na pwedeng isipin. Pwedeng maging dahilan para pag-isipan na may unexplained wealth. Okay? Pero mga clear, ito naman. So dahil ito ay nakita na during the hearing ng BIR na parang meron nga kakaiba. So noong April 29, tanong natin ano nangyari dito? Sana meron update dito April 29, 2026, nagkaroon ng pag-iimbestiga ang BIR. BIR orders probe of Sara Duterte and Habi regarding 9 firms. Diba? Kasi siyempre kasama dyan yung law office. Ayan the Bureau of Internal Revenue has ordered a tax audit of Vice President Sara Duterte, her husband, Manasseh Manscapio, and 9 businesses being linked to the couple, saying there is probable cause to have their financial records examined. Kasi lumalabas, di ba, nung nagkaroon ng investigasyon, yung mga kumpanya na di naman pala kumita. So, kung di kumita itong mga kumpanya na ito, saan nila kinuha? Yung assets nila. Yung net worth nila. Yun yung tanong, di ba? So, in a statement on Tuesday, the BIR said it had issued letters of authority for the audit based on third-party information as well as data from publicly available and official sources. This includes testimony from the Office of the Ombudsman on the 30th SALN and reports from the Anti-Money Laundering. Pagsasamahin to. Diba? Matters that came to light last week in the House impeachment proceedings against Vice President. So, ang tanong, ano na nangyari sa pag-iimbestiga ng BIR? Diba? Dapat, sana, ito na ngayon, sana meron na. Kung kailangan na masampa yung kaso, kung meron dapat isang parang kaso, kasi ngayon medyo June na. So, ano yung latest? Kasi mga ka-clear, ito kung hindi man mabuksan ito, tapos mabubuksan man to executive session. Siyempre, mag-iisip pa rin yung lawyers ng VP Camp, ni VP Sara Camp, kung paano to mapipigil. Kasi mga ka-clear, pag lumabas ang BIR nito at hindi tumugma, malaking dagok yun kay VP Sara. And also, against Attorney Manscapio. Kasi pinag-uusapan natin dito, unexplained wealth eh. Kaya nga, di ba, kung wala naman problema, di naman ito haharangin. Kahit na Attorney Manscapio, hindi si Attorney Manscapio, kahit sabihin niyang private siya, hindi kasi parte siya ng SALN ni VP Sara. At yun yung pinagmamalaki ni VP Sara kung bakit siya may pera. Dahil nagtatrabaho ang kanyang asawa. Kaya lang, sabi nga, hindi tumutugma sa SALN, saka sa AMLAC. So, kung hindi man mabuksan to, diba, anong pwede? Paano kung tumutol? So, anong pwedeng gawin? So, tingin ko, dapat, kung may nakikita na ang BIR, na probable cause, na para masampa yung kaso, mga ka-clear, pag nasampa to sa korte, hindi na siya magiging confidential. Diba? Hindi siya magiging confidential. So, pwede siyang i-open. Kasi, kung may tax evasion, yung tax evasion cases filed in court ay hindi confidential. Nagiging party siya ng public record under the Philippine Jurisprudence. So, kahit sabihin nila, yung Section 20 or Section 270 of the NIRC ay nagpo-prohibit, nagbabawal sa BIR, na mga empleyado ng BIR to divulge taxpayers' private financial data, hindi malalabag na maisiwalat yung record ng court. Kasi public record siya. Diba? So, syempre dapat i-disclose din naman ng BIR. Ano na nangyayari doon sa kaso? Okay? So yung rule of confidentiality, it seems na hindi naman siya absolute. Diba? So the taxpayer data may be legally disclosed to official entities, kasama ang courts,
and administrative bodies. And at the same time, mga kakli, meron dating executive order si Gloria, si Madam Gloria, na pwedeng ilabas ang mga records na to sa ombudsman kung kinakailangan magsampa ng kaso. Okay?